Shoutout ka muna, Shoutout sa pare. lahat ng CDC dyan, mga galing Bilgo. Yun lang, Jay na. Naglalag ako eh. Naglalag siya. Ano ba to si Baliw? Babae, Okay. lalaki? Sino ba? Si Willab. Hindi ko kasi kilala yan eh. Lalaki yan, pare. Diskarte nyo na Lalaki yan, ba? tol. Okay. Pamute na ako. Ano? Utol Bomba, pamute ako. Pamute ako kay Utol Bomba. Admin si Utol Bomba eh. Hindi nakamute. Para sa unang banat ni Bogard, laban dito kay Willab, wasakan na sentido, pilisan ng kwaderno in 3, 1. May pa-wilab-wilab ka pa eh, balo ka na naman, tanga ka. Alam mo ba kung bakit sumali rito? Kasi wala ka na naman pangkain. Hoy, hindi kita kilala. For your information, wala akong information sa'yo. Oh, bika, saktong mga mananay ko lang ako, hindi ako magmumura kagaya mo. Dahil hindi ako ka-cheap na kagaya mo. Wala kang hiya. Ayan ang po totoo. Dapat nga, TF mo lang dito, 50 pesos. Alam mo kung bakit? Wala ka 50. Yun ang totoo. Hindi mo na malalaman sa sarili mo kung malakas ka ba talaga. Habang ako, nagpapahulas pa lang, nagpapainit sa aking round 1, pero mga tira kong ko laman talagang durog to sa akin dahil yung firearms ko, walang bala. Oo, totoo. Dahil flamethrower yung gamit ko rito. O, sakto. Bakit? Kaya nga sinasabayan ko ng hangin yung pagbabasag ko sa'yo para putay na mo, magpapoy ako rito ng walang humpay sa'yo. Wilab-wilab pa, pero may ka na, may love ka pa. Ang dami mo naman minamahal sa buhay. Ang kaso, wala nagmamahal sa'yo ng tunay. Yun ang masakit, di ba? Kahit sabihin mo rito, pako, ipupukpok, walang bumabaon sa mga tira mo, hindi na yung uubra. Huwag kang gagamit ng mga pre-med na ginagamit mo rito at daladala dahil napag-aalata mag-pre-med ka na naman. OTS ang usapan dito. Palibasa kasi wala kang utak, yan ang totoo. At nagiging malalim ka lang sa pandinig ng mabababaw na tao. Wilab, walang nalalakasan sa'yo. Hindi ka rin kilala. Never heard ka. Dahil yung totoo, sa ating dalawa, ako yung mas minapatunayan sa'yo at kinikilala ng tao. Habang ikaw yung nagiging malamya sa kada banat mo. Rebatan mo lahat lan na walang pagkukumpara kung malakas ka talaga. Hindi yung magbumura-mura ka rito tapos magsasabi ka ng how ironic ko. Lumang estilo ng basagulero lang yung ginagamit mo, pinaglumaan na. Kumukopya ka na lang. Habang ako, sa tagal na sa basagan, 2 beses nang may napatunayan, nag back-to-back champion pa. Ikaw, wala kang napatunayan kahit saan kang apps galing, hindi ka kinilala. Yan yung pinagkaiba natin dalawa. Masakit at sampal sa totoo, sa katotohanan na hindi mo kaya dahil ako ang magpabibigay X sa pangalang Willab ngayong gabi. Hindi ka naaabot sa finals o sa semis. Dito palang laglag ka, pre. Paklaro ako, Willab. Ano? Clear po ba ako? Klaro ka na. Clear ka naman. Clear naman siya sa inyo, guys. Paklaro ulit, pare. Yun, clear po ba ako? Shoutout ka muna, pare. Yun. Shoutout sa nagpa-event sa family nyo. Happy Mansary sa inyo, sa unang Mansary nyo. Yun lang, boss. Okay. Para sa unang banat ni Willab, sagot sa banat ni Bogard. Wasakan na sentido, pilasan ng kwaderno in 3, 2, 1. Halatang pilinero na wannabe yung gago. Hindi kilala kung sino ko. Nagtatanong ta kung babae o lalaki. Pre-med daw yung dala samantalang OTS daw to. Well, wag ka na magtaka sa 6 feet below the ground na hinukay ko mukhang di mo maaarok, tanga. Sadyang ganyan yung bida-bida, kulang sa pansin parang tanga. Sadyang ganyan pag walang info, no banat sa kalaban. Natural lang na dapat magmukha kang tanga rito. Dinayo ko pa yung we party, puta, para lang sa kagaya mo. Well, wag ka magtaka, di forget my we at love sa pangalan ko, pagmamahal ng tawag doon, LOB yun, sir, kinokorek lang naman kita. At sasabihin ko sa'yo na ikaw ay hindi kilala. Sadyang marunong na bumasa sa mga pakara mong dala, literal na ginaya. Sakit sa tenga pag bumara, kala mo maganda. Hindi kilala yung bida pag walang kontrabida. Sadyang ganyan kasi bida-bida ka. Ang pangit mong tumahinang kwento, di ka naman si Edward Scissorhands para masabing barbero. Sadyang ganyan daw siya magpaapoy. Well, hindi naman ako bombero para patayin ang apoy mo. Masyado kang engot sa
sa mga kwento. Sadyang ganyan pag nauna yung pagpapapim sa puta pagpapakilala. Spit mo ay wak gago, never heard kumbaga. Sadyang ganyan yung bida-bida, kailangan pang ibida yung sarili para masabing may tira. Well, hindi mo kayang bumuhat mag-isa. Sadyang kapit ka lang sa grupong kilala para masabing may tira. Para malaman mo kung sino ko, tanong mo ko kay Ermitanyo nang malaman mo mali mo. Sa hayop na to, sadyang ganyan yung mga late bloomer pagkalaban ay veterano. Nagsisilbing kami yung mentor, kayo yung mga bobo naman talaga sa bigo o sa we party na apps na ganito. Ngayon magbalik at magribat ka sa binaon kong tandang pananong bano. Time na ba yun? Di ba? Hindi pa pare, may 15 seconds pa siya pare. Pero yun nga, nag-mute siya. Ini-ender ko na yan. Okay. Paklaro ako pare. Clear ba? Bogart. Clear? Clear ka naman. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng ano diyan, AF. Ayan, lalo na kay kay Teodoro. Okay. Clear ka naman pare. Para sa pangalawang banat ni Bogard, sagot sa banat ni paring Wilaba. Wasakan ng sentido, pilasan ng kaderno in 3, 2, 1. Buko-buko boom! Want to rebat? Tapos pre-mid agad. Halatado ka na, tanga. Hindi mo kami maloloko dito. Unang two letters na two words mo. Nagmura ka na kagad. Doon pa lang halatadong wala ka ng utak. Pre-mid ang ginagamit mo. Hindi mo na nga tinapos yung oras. Alam mo kung bakit? Kasi wala kang utak, bro. Di mo kaya mag-freestyle dito. Yan. Yan. Ang hirap sa'yo. Laban pa sa personal kahit talunan, ha? O, sakto naman binanggit niya kanina. Hindi ko daw kayang bumuhat. FYI lang. Nagka-champion ako nang hindi ko kasama. Mga kakaking kapamilya. Yan yung pinagkaiba natin dalawa. Nagiging mahina ka at nagpapaliwanag ka na lang. Ganyan na ba yung malupit sa banatan? May bara daw sa basagan? Ha? Nakakatawa ka. Ang tagal mo na sa larangan ng ganito. Nagbabara ka pa? Baka barang kita ng tubo sa ngalangala. Tangina ka. Tanong ko daw kay Ermi. Ayoko. Wala akong panahon magtanong ng kagaya mong wak. Dahil dito, magsisilbi ka ng timbangan. Dahil naninimbang ka sa mga event na sinasalihan mo. Ngayon, dito kita ngayon tatapakan para magkabilang naman yung pangalan mo. Timbangan, bilang, pangalan mo. O diba saktong tinapakan na kita kaya eto na magiging bilang mo. 0-1 tayo, 1-0. Isa lang sa atin na magtitira. Yung akala mo ikaw yung hahawak ng sulong ngayong gabi, malabo yan pre dahil lahat nangaharang sa akin dito. Gigibain ko kaya ikaw, tabi. Wala kang bilang sa akin pre. Hindi ka nauubra pa. Yan ang hirap kasi sa'yo eh. Puro pre-med yung dala tapos mag-explain siya. Saktong magsisimple empathize, mind-blowing saurado. Hoy, walang-wala ka na ba? Mahinang nilalang, di mo kakayanin kung ganyan lang yung dala-dala mo. Uubusin ko yung ilang oras o minuto dito ng purong panlalait lang sa'yo at di ko na kailangang magdamay pa ng iba. At yung tandang pananong na sinasabi mo kanina na nananatiling sa akin pa rin yun dahil ang pananong kailan ako matatalo ng mga kagaya mong wak. Loko! Hindi mo kayang talunin kahit isang aspeto, kahit anong ipakita mo sa akin. Lagi mo tatandaan, si Bogart ang magbibigay marka sa pangalang Wilam. Okay. Napaka ano. Ayan, paklaro ako paring Wilaba. Clear ba ako? Clear. Clear ka naman Para sa pangalawang banat ni Wilaba, sagot sa banat ni Bogard, wasakan ng sentido, pilasan ng kwaderno in 3, 2, 1. Sadyang ganyan ako mag-spit bano. Sadyang yung mga puta pakara kong dala, sadyang merong kwenta. Hindi kagaya ng tanga na to. Nagra-rhyme yung puta, sabay tumutugma-tugma, magkakatunog lang sa dulo. Timbangan, pangalan, masabi lang na marunong. Sadyang ganyan yung OTS ng tanga. Literal na tinutunuan sa dulo para magmukhang akapela. Freestyle daw yung battle niya. Well puta, basagan to dito freestyle tanga. Kung plano mo magpatawa, mag-artista ka. Ganyan mag-OTS engot. Sadyang ganyan talaga yung mga adib-adib. Kailangan pa daw niya ng pabigat, huwag kang mag-alala. Yung pangalan ni Tataob na puta, ang kabaliktaran na ibot, pwede kong ihambing sa'yo. Reclusion perpetua, binigay na hatol dito sa tao na to. Well, hindi mo yun alam, banuka. Kailangan mo dun sa buyon. Sadyang ganyan yung mga bata, pag kami na mama, puta, baka sabihin, inaabuso. Well, wala kang binalik sa tandang pananong sadyang ganyan, kasi nga, no info, no banat yung gago. Ako yung magtatatak sa'yo ng tandang pananong na puta, pag sinabi
sinabing we love, be ready. Hindi kailangan ng kasama, sadyang bumubuhat ng pamilya. Samantalang ikaw, self-proclaim sa mga nagawa na di naman namin nakikita. Mas better na isigaw nila pangalan ko kaysa ikwentong may tira ko. Sadyang ganyan yung mga humble, di kagaya mo, pilit yung mga spit. Wak naman tanga. Sadyang ganyan yung mga pilingerong rapper na gustong magpakilala na wala naman sa tono. Mas maganda pa dito na makinig ka at magpalakpakan ka na lang sa amin. Sadyang ganyan daw yung mga tira ko, hindi daw maganda. Well, natural yan. Basher kita kaya wag mo akong i-build up, tanga ka. Sadyang ganyan yung pamumuna mo, di ka naman nurado, lumalaro ka. Ganyan, galingan mo. Sana sa huling round mo, magbigay ka na maganda. Nag-aambag lang ako sa suporta ng basagan na ganito, hindi ako basta nagbubuhat, tanga ka. Tawa, instant pera. Yung magandang gawain, tanga ka, hindi yung ganyan ng ganyan. I don't give a fuck, you are such a piece of shit, homie. Isa kang ebak. Ay. Ayan, paklaro ko pare. Clear ba ako? Clear? Clear ka naman Para sa uling Pangit! banat ni Bogard, sagot sa banat ni Wilaba, wasakan ng sentido, pilasan ng kwaderno in 3, 2, 1. Tanong lang. Ha? Kulang-kulang ka ba? Nakailang sadyang ganyan ka na. Ha? Sadyang ganyan ka na talaga. Hindi ka na magbabago, loko ka. So, di ba, bad listener ka. Wala akong sinabing hindi ka marunong mag-freestyle. Sabi ko sa'yo, mag-freestyle ka para matutunan ka. Wala rin akong sinabing pabigat ka. Sabi ko, mabigat ako kaya tatapakan kita. Hindi ako nagpapaliwanag ngayon. Pinupuna ko yung mga kamalian mo sa pagpupuna mo sa akin. Tanga ka. Yan yung pinagkaiba kasi natin eh. 1 to 1 to ang tawag doon. Ha? Kaya nagtutugma kada pangalawa. Ikaw kasi wala kang 1 to puro ka lang 1. O baka sabihin niya, numero 1 siya. Ulol, numero 1, hindi ka nga marunong makipagbasagan, nagbabara-bara ka pa, tapos na-choke, hindi nagre-rebat, nag-emphasize, namumuna, mali-mali naman Hindi ka kasi marunong makinig, mahina yung tenga mo. Siguro wala kang tenga, Dapat sa'yo, hampasin ng kawali para magkaroon ka ng tenga. Di ba? Para lumabas yan, di ba? Natawa na lang ako, hindi ako na-choke, kahit pakainin mo ako ng literal choke dito, hindi ako ma-choke, hindi mo ako gaya. Alam mo bakit? Kasi yung tira mo talagang parang choke. Bakit? Kasi para sa board lang. Bakit? Kasi choke board. Talaga naman kasi baldog lahat ng tira mo. May basketball reference pa nasama. Di ba? Pwede mo rin akong tawagan ng traveling sa dami kong nilakaran sa laro. At di mo ako pwede basta-basta lang tawagan ng foul sa mga napupuna mo dahil technical na ako. Ganun ako kalakas. Yan ang mga wala sa'yo. Mga simpleng referensya na nagagawa ko. Pinagkukumpara ko yung sarili ko sa'yo dahil bobo ka. Wala daw kami pinagkaiba. Malayo yung pinagkaiba natin 10 milya. Nandun ka pa rin sa baguhan rate. Ako nasa prime na ng mga hurado. Di ba? Bakit? Anong feeling mo? Bibigyan kita ng magandang atensyon dito. Hoy, mahina ka pa, kulang-kulang ka nga di ba? Kahit sinabing kulang-kulang, wala ka na. Hindi ka na pwede bang magmalaki dito sa akin. Tapos ender niya pangit. Yun na yun. Bigyan mo naman ng magandang pakikinggan yung mga hurado at saka yung mga nagpalaro. Huwag mo silang biguin. Yan, problema sa'yo. Lumalaro ka ng hindi handa, kaya patay ka ngayon, Ben. Paklaro ako paring Wilaba. Clear ba ako? Clear? Clear ka naman Para sa huling banat ni Wilab, sagot sa banat ni Bogard, wasakan ng sentido, pilasan ng kwaderno in 3, 2, 1. Pamumunahan ng bobo, emphasize daw ang banat ko. Alam sabihin yung emphasize, di naman alam yung definition kung paano i-apply sa kwento. Basketball reference pa gusto. Mala technical daw ang banat niya. Pag sinabing technical, ikaw yung panayang angal sa mga referee. So coming from you, panayang angal mo, literal na pag tinalo, sasabihin na ichamba. Di na para manalo ka. Yung mga galawan mong pang ganyan, di na kailangan pa mag-free throw. Mala depensang Sakuragi ba, di na kailangan ng kasama. Tawagin mo kung Benji Paras tanga. Rookie MVP ng Pilipinas. Di na kailangan pa ng crossover para masabing may end one sa dulo. Ngayon, binalik ko ng buo yung basketball reference mo. Anong gagawin mo, gago ka? Marahil mo akong talunin pagka nagtanim ka lang ng bomba. Hindi na para mag-aim sa ulo para asintahin ka pa. Pwede ka manalo pag sumabog lang yung bomba, mala counter-terrorist ba? Tanginan to, anong banat mo? Ngayon, binigyan kita ng magandang banat, tanga ka. Sinisimplihan lang kita. Ayaw kong idiin sa'yo yung mga bagay na di mo naman maiintindihan. Ngayon, nalalaman mo dito, tanga mo ka, kung sino yung self-proclaim sa ating dalawa. Wala ka man lang self-proclaim na magandang sinabi, puta ragis ka. Tapos sasabihin mo sa akin, wala ka man lang ditong adrenaline rush.
Putang mga banat mo, tanga, literal na narinig ko na sa bigo, di na para i-impa ng todo. Sadyang ganyan kasi nga, wala ka naman, buwa ka ng ina mo. Wala ka naman talagang kabilang-bilang dito. Kung magbibilang ka, di na kailangan pang pumara. Di na kailangan pang gaming rotonda, basagan para kahit sino kaya kong salubungin, tanga ka. Handa rin ako mag-counterflow at salubungin yung mga sinasabi mong may mga ganyan tirada. Hoy, uulitin ko, basagan to, puta, mag-OTS ka. Ikaw yung pahilig-hilig dito ng mga patugma-tugma sa dulo, nilalagyan ng tono sa huli. Uulitin ko, malabarbero galawan mo, di naman basagulero. Lamang dito kwento, sakit sa tenga pag nanggaya. Abusado sa kwento, wala namang magandang pakara. Yan ang mga sinasabi ko sa mga bida-bida. Ender ko daw ay pangit, wala kang ender na maganda. Ngayon, binalik ko ng buo, ngayon magbida-bida ka. Ay, ayan. Okay, shoutout nga pala dyan sa mga ano, wait lang, ayaw mapindot ng aking timer. Shoutout nga pala dyan kay Astig at saka doon kay Ate Lotus. Shoutout po. Salamat po sa pagpunta ng ibenta. Okay, para sa ating unang hurado ng mga Monggo, paring ano, hurado Sige Judge na, 1 okay na yun. pa-clear. Ayan, Ngayon, clear ka naman. bago ako maghurado, advice ko lang sa inyo, huwag kayo masyado nagmamadali pag bumabanat kayo. Nawawalan kayo ng interval sa sinasabi niyo eh. Kumbaga yung pinakapunto ng salita niyo, parang nababaliwala yung content ng kung ano mang gusto niyong ibato. Pero okay naman, medyo ayos-ayos naman. Round 1 para sa akin. Kaya ano ako dito, kay Bogart kahit medyo inconsistent yung pag-deliver niya kasi nga gawa ng may mga nalalagpasan siyang word niya. Sobrang bilis niya magsalita. Tapos round 2 ko, dito pinag-isipan kasi pare sila nag-init dito eh. Pare sila nag-init dito aso ang problema lang. Ang problema lang nagkaroon ng stumble dito ng onti si Bogart. Pero ang ganda nung pamumuna niya nung round 2 niya yung kaso. Yun nga nagkaroon siya ng stumble onting nabali niya yung content na sinasabi niya. Kay Willab naman, yun. Namuna din siya. Kaso yung pinuna niya, yung pinuna niya medyo hindi rin masyado naging effective. Pero ayos yung recursion perpetua. Tapos kinonek niya dun sa buyon. Tandang pananong, kumbaga parang City Jail reference kung nagigets nyo. Yung tandang pananong na yun, tinutukoy niya, bahala. ENG, kundi ako nagkakamali base sa pagkakaintindi ko. Kaya, round 2 dito, kay Willab. Kasi yung round 3 naman, ayun, naging effective yung pamumuna ni pangalan nito, ni Bogart. Naging effective yung pamumuna niya dito. Kaso nagkaroon lang ng problema. Tawag dito. Sinabi niya parang may sinabi siyang tungkol sa tenga tapos bigla niya na naman binali na ano, hindi mo magamit yung tenga mo tapos binali niya na naman na walang tenga. Kumbaga para sa akin nagkaroon siya ng error doon ng slide. Tapos ayun, dire-diretso pa rin siya, okay naman yung delivery. Kay Willab naman. Nag-rebat siya sa basketball reference kung tama ako. Benji para siya tayo. Rookie MVP, tas nag-counter strike din siya. Konting straight up dun sa kalaban. Light niya ng onte. Ayun, 2-3 Willab ako, 1 Bogart. Okay, para sa ating Judge 2, paring bungo, paklaro pare, baka may gusto ka rin shoutout dyan. Ayun na, shoutout nga pala sa Warlord yun, unit family natin dito. Yan sa mga tropa dyan sa baba. Ang galing ng pinakita niya pre, pero yung wala na akong masasabi kasi sinabi na ng unang hurado eh. Pero pre, legit nagmamadali kayo masyado sa ano nyo, sa line nyo, kaya medyo nawawala kayo sa concentrate. Yung parang ang bilis din natapos ng banat ni Bogart sa round 2. Sa may round 1 naman ni Bogart parang sarcastic na lang. Yung rebuttals naman din ni Willab. Si Willab parang umaangat yung presensya niya kanina habang nakikinig ako yung sa pag-rebat niya pre.
yung about sa tag dito, wordplay niya yung nagre-reference siya ng sinabi nga ng uradong ni Munggo pre. Ayan. Sa round 2 naman kay Willab pre, parang bumaliktad yung sitwasyon kasi si Bogard pinaliwanag niya na maayos yung niya. Tapos si Willab naman parang nag-ano na lang yung puro mema, konting tugma, konting rhyming na may wordplay din. Pero pasok yung kay Bogard. Sa round 3 pre, yung sa kay Bogard naman, parang nakulangan ako sa performance ng banat niya. Laylay, puro parang puro finger rhyme na lang yung ginagawa, puro pangangapa. Tapos yung kay Willab, ayun, pasok sa akin yung rebuttals niya sa yung simple rebut ng yun. Tas ayun, nasundutan niya ng mga malulupit na pre, rebuttals niya pre. Tas parang ramdam ko parang pinagtripan ni Willab nung time na yun. Okay, pero maganda rin yung pasok ng punchline. Kada suntok ng niya, yung mga linya niyang bit-bit pre. So ang boto ko 2-1 para kay Willab. Oh. Para sa ating Judge 3, paklaro ako, pare. Ayan, okay ba? Narinig ba ako? Clear ka na. Ayun, sa akin sa round 1 magkakaiba kasi tayo ng perspective of judging eh. So, para sa akin kasi sa round 1 binigay ko siya kay Bogart. Like, goods yung delivery niya, dinaan niya sa sarcastic lines. May onting panunumbat at sa round 1 kasi ni Willab hindi niya masyadong narebatan nun si Bogart. Hindi niya nabuhos lahat. Pero kay Willab naman sa round 2, and binigay ko pa rin siya kay Bogart sa round 2 kasi ayan po nasa oras, di maubos. Sa mga pre-made line doon lang siya naging error na naging paulit-ulit na lang siya nagpambato. Tapos, ayan, timbangan pangalan bilang rebat niya sa tandang pananong kung kailan daw siya matatalo na napunan niya na naman. Pero sa round 3 doon ko binigay kay Willab kasi ang ganda nung round 3 ni Willab na napunan niya about sa technical, sabayan niya ng rebuttal about basketball reference. May pag nag-stumble lang siya ng onti doon pero pumasok pa rin. Then ayun, ang vote ko is 1-2 kay Bogart, 3 Willab. Sunod guys na lalaro padaan-daan lang para pumasok ng maayos yung mga punchline nyo kasi nawawala sa impact yung mga suntok na binibitawan niya eh. Nasusundan nyo agad eh.